Okay. Okay. Hello. Today is June 4. Yes. June 4. This is a very historic and memorable day. Reminiscent ito nung after the declaration of martial law ni President Ferdinand Marcos Sr. That was September 21, 1972. After one day, uh, pinadlock yung Kongreso, both lower and Senate, sinara. Then after that, nagkaroon ng pag-aaresto sa mga senador. Ang dami nilang inaresto, including the closure of ABS-CBN and other media outfits. Maraming nakulong noong panahon na diniklara yung martial law. So reminiscent yun itong araw na to, June 4, na literally pinadlock ang Senate. Dahil nga gustong kontrolin talaga ang Senado. So the same story all over again. Pero mayroon lang mga deviation. Kasi right now lumalaban talaga ang mga senador na nasa katwiran ang kanilang paninindigan. So, bakit natin sinabi na si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President? Kitang-kita naman. Dahil after the dust is settled, nung kaguluhan, very chaotic moment, kung hindi ka keen observer sa mga pangyayari, talagang matatangay ka, especially if you are an emotional person. Kasi laging na-misjudge mo yung situation at laging iniisip mo yung things that will crop up ay favor doon sa favor doon sa kagustuhan mo na mangyayari. But hindi ganyan kasi ang mga ganitong sitwasyon na magpapalit tayo ng regime. Parang babae ito na nagkaroon ng labor, ng mga anak. A very painstaking moment na ang turn of events ay all of those things are very surprising. Talagang magugulat ka lang. But yan ay depende sa effort ng mga taong lumalaban na nangyari doon sa EDSA People Power 1. But it took a very long time bago makareact yung mga tao. Papasalamat tayo na mayroong social media na yun ang dahilan na ang mga tao ay well informed about shall we say hour by an hour happening na pangyayari sa politika dito sa ating bansa, at manifested ito sa pangyayari ng nakaraang mga araw. So nakikita na natin kaagad kung ano ang patunguhan. But to tell you frankly, itong araw na to will define the direction of our country. Malalaman natin kung saan tayo papunta. Definitely ito ay isang undeclared martial law. Kasi despite the fact na alam ng mga 11 plus 1 senator, yung one nga daw si Judas Iscariot na nagtatago sa personality ni Chis Escudero, na alam nila na mali ang ginagawa nila, na illegal ang ginawa nila. Kaya sila merong mga pronouncement na magkasalungat. For instance, si Erwin Tulfo nagsasalita na si Sherwin Gatchalian na ang Senate President, at itong si Senator Lacson nagsasabi na si
Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President, dahil the fact still stands na 13 ang kailangan na quorum para mag-appoint ng isang Senate President. At yan ay nakalagay sa Constitution. So hindi mo yan ma-deny. No? Nakita ko yung hearing na si Sherwin Gatchalian ang nag-preside. Naguluhan sila kasi nung una Senate pro tempore lang ang Senate President pro tempore lang ang posisyon ni Sherwin Gatchalian. So hindi nila malaman kung tatawagin ba siyang acting Senate President. Si Meg Zubiri ang nagsalita doon sa podium at sinabi niya na nirecommend niya na si Sherwin Gatchalian taking the position as Senate President, acting Senate President. Wala yan sa rules and regulation at sa Constitution na merong acting. Talagang pinipili yan sa isang majority vote, which is 13 votes. 13 votes. Kasi 24 sila. So, ang kalahati is 12 plus 1. So, yan ang majority vote na hindi nila na-achieve. Dahil 12 lang sila eh. Kahit na lumipat pa yung Jesus Escudero. So, right now, ang Senate President is still Alan Peter Cayetano. At dahil illegal yung pag-convene nila ng session na yun, lahat ng ginawa nila dun sa session are illegal at no bearing. So ibig sabihin, dahil nga ang Senate President, ang majority is still with Senator Alan Peter Cayetano, lahat na pagpapalit ng mga chairmanship sa lahat na committee ay no bearing, illegal. Ang pag-appoint nila, yung nag-i-elect ay walang karapatan na mag-elect dahil hindi pa sila ang majority. No? So, lahat na yan, sina Tolpo, Soto, Lacson, Meg Zubiri, J.B. Ercito, lahat ng mga positions niyan ay walang bearing po. So, the committee chairmanship of all the committees in the Senate prior to that session still holds. Sila pa rin ang hahawak ng chairmanship sa kanilang mga committee prior to that illegal session dahil wala nga ang quorum. Napansin natin yung mga abogado, lalo na si Kiko Pangilinan, hindi nagsasalita kasi alam niya na illegal yung ginagawa nila. At si Lacson, dahil may konti siyang background sa batas, dahil naging PNP chief siya nag-i-insist na illegal na si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President. So kung no bearing yun, talagang pwede magdaos ng session yung Blue Ribbon Committee and the subcommittee of Rodante Marcolita, Senator Rodante Marcolita, and the BRC chairmanship na hinahawakan ni Pia Cayetano. Pwede sila maggagawa ngayon as scheduled. Ngayon ang hearing. Ngayon, ang question ng iba, baka ipapadlak nga ang Senado dahil yan ang utos ni Sherwin Gatchalian. Ang lahat ng mga Senate Secretariat ay sinasabi niyang to work from home. Ang unang problema, wala naman siyang karapatan. Kahit na yung appointment niya Senate President pro tempore is an illegal appointment, election or appointment. Dahil katulad ng Senate President, ang Senate President pro tempore is voted
in a majority fashion, that is 13 votes. At kung hindi nila mapatalsik, hindi nila napatalsik dahil 12 lang sila kailangan ng 13 votes. Both position, Senate President and Senate President pro tempore, needs 13 votes para matanggal. So, Senator Loren Legarda pa rin ang Senate President pro tempore. So, yun ang sa tingin natin legal na dapat na magiging mangyari ngayon diyan sa Senado. But the question is, yung mga illegal instruction na ginagawa nila, like the appointment of a new Senate General Secretary, ang pangalan nun, then ang pagpalit ng Sergeant at Arms, lahat na yan illegal. Dapat yan hindi yan nagaganap dahil yung nag-appoint ay hindi naman legal na kinamtan yung kanyang posisyon. So meaning wala siyang karapatan na magpadlak ng Senado, not unless mismong presidente ang mag-utos, which I think yan ang hahawakan ng Sergeant of Arms ng Senado. So yan ang problema ngayon dahil nga still si Senator Alan Peter Cayetano ang may hold ng he have the sole authority of the premises of the Senate. Pwede niyang pabuksan yan, pero ang problema kung hindi susunod ang Sergeant at Arms. At hindi naman ako maniwala na itong mga senador na to ay gumawa ng ganyang hakbang na alam naman nila illegal. Yung sinasite nila na batas ng 1949, yung case ni Abilino versus Cuenco, ay marami na nagsabi na mga mambabatas, na mga lawyers, mga batikang lawyers na hindi yan kapareho sa pangyayari ngayon. At yan hindi ma-apply dahil ngayon nag-adjourn ang Senado. Hindi katulad noon na meron ng quorum. Okay, nang continue lang, may lumabas dahil yung isa nga nagpagamot sa US, kaya sinite yung reason na yan na 23 lang ang mga senador, kaya ang 12 maging majority. Pero hindi yan, nag-walk out din yung mga senador nung panahon na yun, kasama nga yata yung lolo ni Senator Soto. So 24 lang, or absent yata yung lolo ni Tota Soto. So kaya pinaboran yun ng Supreme Court. But hindi katulad ngayon, nag-adjourn na yan. After the walkout ng mga senator sa minority noon, dahil nga sa motion ni Senator Marco Rita to amend the video conferencing or remote voting ng mga senador, nag-adjourn ang Senado. So walang continuing na session. So hindi ma-apply yun. Yun ang sabi ng mga batikan nating mga abogado. So ngayon, ito, kung hindi buksan ng Sergeant of Arms na hindi naman siya talaga legally appointed ng Senate President, dahil hindi acting lang si sila mismo aminado na hindi pa talaga presidente si Sherwin Gatchalian, kung hindi si Alan Peter Cayetano. So he can command the Sergeant at Arms, which is also hindi naman legal na nagkaroon ng posisyon na yan, kung hindi si yung dati pa sinong pa-apelido noon, yung involved doon sa Senate seats. So ganyan ang sitwasyon. So ngayon, kung continued yung pagpadlak ng Senado, ibig sabihin higher than the authority na tinitingnan natin na si Sherwin Gatchalian at ang ibang mga kasama dyan sa Judas 12, ay ang presidente ang nag-utos niyan. At ngayon, itong pangyayari na to,
parang trigger ito para sa isang malakihang protesta na mangyayari sa bansa natin. Kung magiging successful sila sa pagpadlock ng Senate. Kasi the line has been drawn in the sand. Alam na natin kung sinong kalaban natin. Anong pinipigilan nila na hindi mabunyag? Yung pagnanakaw. So yung kumampi dyan sa Judas 12 na yan, kasama na yung administrasyon. Mga magnanakaw yan. Versus yung mga taong gustong magkaroon ng hustisya na maparusahan yung mga nagnanakaw ng kaban ng bayan, itong nasa kabila. At nandito tayo sa side na yan. So the line has been drawn. Clear na sa atin kung sino yung para sa atin. Si Jesus Cordero, alam naman natin noon pa. Noon pa yan, alam natin. Yung super balimbing yan at opportunista yan. Noon pa yan. Ang daming binigay na project ni President Duterte sa kanyang distrito. Pero still, lumipat siya kay BBM. Ang reason niya dahil nandoon si Vice President Sara kaya sumama siya. But still, dikit pa rin siya after na magkaroon ng impeachment si BBM Inday Sara. Then, on the later part of the impeachment, medyo kumampi siya kay Vice President Sara. At ngayon, dahil ipit na ipit siya, ang balita pa nga, nagpunta sa Malacanang, umiiyak daw doon, na huwag siya isama sa kaso. So, kaya nandiyan na naman siya sa Judas 12 na yan. So, ang sabi niya, this is not about politics, this is not about sinong pinapaboran niya. Contradicting naman yan ang mga sinasabi mo sa ginagawa mo. Sa tingin mo yung paglipat mo dyan sa Judas 11, hindi mag-shift o walang meaning o walang bigat? Napakalaki ng bigat niyan, kaya nga nangyari yung ganyan. Kaya ikaw, talagang ang ugali ni Jesus Cordero ay mala Judas talaga. Traitor talaga siya. Ito, naramdaman na ng mga senador noon na talaga siya ang maghuhudas sa kanilang layunin na malaman kung ano talagang pangyayari dyan sa pagnanakaw ng flood control. Siguro, na-analyze ni Jesus Cordero, ibubunyag din siya ng mga Marines. So, magkaroon din siya ng kaso. So, ang babantayan natin ngayon, first of all, sinasabi rin ni Boying Remulla na nakahanda na yung kaso para sa kanya. Kaya ang bantayan natin kung ituloy ba ng ombudsman ang pagsampa ng kaso sa kanya. So kung hindi ituloy, alam na natin na yan bargaining chip yan para hindi siya masampahan ng kaso kung hindi ituloy ng ombudsman. Ang malungkot lang kapag ituloy. Di ba? Nabansagan siyang Judas, then makukulong pa siya. Yun ang malungkot. Ngayon, kung ito tuluyan ng maging Senate President pa rin si Senator Alan Peter Cayetano, sayang lang yung effort ni Jesus Cordero na maghudas. At sabihin ko to, Petches, marami na kasi mga politiko na ganyan ang mga ginawa. Tingnan mo sina Masida noon. Kahit na yung mga Suarez, sina Itzel Lagman, mga ganyang mga politiko, kahit anong gagawin nilang pagpabida, dahil nga mayroon silang mga ginagawa in the past na hindi makalimutan ng mga tao, mga butante, hindi na talaga sila nakaakyat in a higher position. Pwede lang sila sa probinsya nila, doon na lang sila tatakbo, at yan ang mangyayari kay Senator Judas Cordero. Hindi na yan makahawak ng national position. Condemn na siya. Na-condemn na siya. At sa tingin ko, itong pangyayari ngayon, this is parang nagtitrigger para patungo na talaga sa charter change. Kasi naipon ang
disenchantment at galit ng mga taong bayan. Lalo na itong panahon na to na may clear na dahilan ang mga tao na gusto nilang malaman kung sino ba talagang mastermind at involved dyan sa pagnanakaw na pinipigilan ng administration. Kasi itong lahat ay pinigilan ni Bangag. Anong sabi ni Bangag sa huli niyang pronouncement? Na itong lahat na to na pagpilit na pag-open ng hearing dyan sa flood control committee ay targeted sa kanya para siya ay ma-involve dyan at ma-destabilize ang kanyang administration, sabi niya. So meron siyang reason sa kanyang isip na siya talaga ang target. Ngayon, kung titingnan natin, ikaw naman talagang mastermind eh. Sino nagsabi niyan? Ang dami nagsabi niyan. Ang mga 18 Marines at mga pronouncement ni Saldico na nagtuturo sa iyo. Kaya, yan ang sabi ni BBM. Kaya maging reason niya ito na labanan talaga niya itong flood control hearing na hindi matuloy. Kaya ngayon, defining moment ito sa mga Pilipino. At itong laban ng mga senador na nandyan na iwan dyan sa majority. Talagang ito yung magdala sa kanila sa prominence na being freedom fighters. Talagang tinaguyod nila ang hustisya at ang demokrasya ng ating bansa. At ito sina Marcolita, si Senator Alan Peter Cayetano, nakasulat na yan sa history natin as of this time. Kaya kung hindi kasi kayo naka-experience ng previous, kasi mga bata pa naman kayo, experience na mga previous na pangyayari sa bansa natin na almost similar nito, talagang magulantang kayo. Ba't ganyan talaga? Lalo na very emotional tayo dahil biktima tayo ng kahirapan. Talagang sobra ang anxiety natin. But ang isang solution dyan, just continue fighting. Fight lang. Yun ang mga expression ng mga kabataan. Fight lang, huwag sumuko. Ganyan dapat ang mentality natin, ang pag-iisip natin para maging successful ang itong hangarin natin na mapatalsik na itong rehimen na to. So, magkaroon ng malaking rally dyan sa harap ng Senado. 10 o'clock nandyan na si Senator Alan Peter Cayetano para buksan yan at i-resume yung Blue Ribbon Committee hearing. But merong mga bali-balita na one of the ways na gagawin, mga kaparaanan na gagawin ng administrasyon, lalo na itong CIDG at ang PNP, ay yung secret din, parang ICC warrant, na meron ng mga warrant itong 18 Marines na mag-testify mamaya. Para mapigilan sila mag-testify, aarestuhin sila dyan sa Senate. Siguro before entering the Senate, pwede silang arestuhin. Paano kung nakasara yung Senado? So yun ang mangyayari niyan. Kaya medyo magkagulo dyan sa Senado kung yan ang gagawin ng pulis, CIDG at NBI para arestuhin niyang mga 18 Marines. So klarong-klaro na desire nila na talagang hindi ituloy yan flood control hearing. Kung arestuhin nila yan, so papalag yung mga Marines at pwede yan i-insist ni Senator Cayetano na under the protective custody ng Senado yung mga Marines na yan. Kaya hindi nila pwedeng arestuhin. So, yun ang dyan. Isa sa mga posibleng mangyayari ngayong umaga. Kaya maraming nag-manifest, nagpahayag na pupunta sila dyan. Ang Reds Coalition ay pupunta dyan. I think this is the start. Kasi merong rallying point, rallying reason, or merong rallying
cry ang mga tao ngayon na ilabas ang katotohanan dyan sa flood control hearing na pilit na pinipigilan ng administrasyon. Ito katulad nung envelope ni Irap na gustong pabuksan, nang binuksan wala naman. Yung kapanahon na ni Cory, yung pagkamatay ni Ninoy, yung mga reasons na ang mga tao humantong sa sukdulan ng kanilang galit. At itong flood control hearing na ito, ng kontrobersya ng flood control, magiging rallying point yan ng mga tao to start possibly a people power movement o a people power revolution. At sa tingin ko, marami na diyang mga sundalo na awaken na. Kasi hindi sila ginamit ni Bangag President para hindi sabihin na martial law. Kaya ang ginamit niya mga civilian agencies at bureaus tulad ng NBI, CIDG at saka ang PNP. Yun ang ginamit niya. Para sabihin na walang martial law na in-implement or dineclare ng or sinusunod ng administration. Pero since the kidnapping of President Duterte last 2024, ito na yun talaga. Talagang ganyan na. Sumunod ba sila sa batas doon? Hindi sila sumunod. Sinuway nila. Yung aresto kay Bato, sinunod ba nila ang batas ng Pilipinas with regards to sovereignty and jurisdiction? Hindi rin nila sinunod. So there's no reason na susundin nila ito. Kaya ganyan ang nasa isip nila. Parang martial law nga talaga. Hindi nila susundin yan. Kaya magkaroon talaga ng malaking pangyayari dyan sa Senado. Pero masawatayan kung gaano karami yung taong dadalo dyan na hindi na kayang kontrolin ng mga kapulisan. Sigurado may mga riot units dyan, anti-riot police na pupunta dyan. Pero kung makapal na ang taong pupunta dyan, bedon to saan mag-culminate yan, baka sa Malacanang. Kaya yung inasahan natin na regime change pwedeng mangyari sa pagkakataong ito. So yun nga ang in-expect natin na sana na-expect natin na mag-open, na walang problema, na magkaroon ng hearing dyan sa Senado. Ang problema kung magmatigas yung Sergeant of Arms na bagong appointed dyan at hindi buksan ang premises ng Senado. So yun ang problema dyan. So magkaroon talaga ng kaguluhan dyan. So ulitin ko lang, ang presidente is still, Senate President is still Senator Alan Peter Cayetano. At yung committee intact pa rin yun dahil walang quorum. So ibig sabihin, walang quorum, walang changes. So illegal yung pagpapalit ng mga committee chairman. So ganyan, yung mga sinasabi nila na hindi daw kailangan ng mga bills ng Malacan, hindi totoo yun. Dahil sinabi ni Senator Cayetano na matagal na nila nihintay yung mga bills galing sa Malacanang. Ang umaayaw yung Malacanang dahil hindi pa tapos. Maisubmiti nila dyan sa Senado para titingnan yung mga bills na yan kung gagawing batas ba yan o i-legislate nila para maging batas. So, wala pa yan. So alibay lang yan sinasabi nila. So malaman natin ngayong umaga, simula ngayong umaga 10 o'clock kung anong mangyari dyan sa Senado. So for now, ito lang ang mabobroadcast natin for this time at in this episode ng Justin Talk News Page. So ang tambayan na natin, this is a very historic and memorable day, but huwag kayong mag-alala, ganyan talaga ang isang revolution na pagpapalit ng administrasyon kahit
saang history ang tingnan mo sa ibang bansa, ganyan talaga. Meron talagang shall we say, magsasacrifice para ma-attain yan. At merong mga players dyan, I mean, meron silang mga role for this change na in the next generation, the future, titingalain sila sa kanilang mga ginagawa. Tulad nung People Power 1 na marami ngayon, yung iba parang hero na rin ang tingin ng mga tao dahil sa contribution nila yung nung It's a People Power 1. So pwede yan mangyari. At hindi naman yan automatic, kailangan talagang mag-sacrifice ang isa't isa sa ating mga Pilipino kung gusto natin ng pagbabago. At sa tingin ko ito na yon. This is the time. Nung pagkahuli ni President Duterte, hindi, parang ano pa yon, precursor pa lang itong pag-api kay Vice President Sara, nadagdagan ang galit ng mga tao. Ang pagpahuli kay Bato, yun na, unti-unti na, hanggang itong nangyayari na pagtanggal kay Kiko Barsaga, sobra na, di ba? Kaya this adds up to the sentiment of the Filipino people na talagang kikilos na dapat ang mamamayang Pilipino para sa kanilang kabutihan at sa tunay na pagbabago dito sa ating bansang Pilipinas. So maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Feeds. I hope before you leave this channel, pakipindot ng like, pakishare, then please subscribe to the channel if you have time. Pakisubscribe naman doon sa mga bagong viewers natin. Then press that notification bell so that anytime that I have a new podcast, you will be immediately notified. So maraming salamat at good morning sa ating lahat. Thank you po at God bless.